Dahil nga magkakaroon ng bagong upgrade sa eGov app simula June 2025 kung saan pwede na makakuha ng UEC dito ang mga OFW, kaya gumawa ako ng video tutorial kung paano mag-register dito kahit may account na ako sa eGov para maipakita ko lang sa inyo. Actually, matagal nang may PAPSBAM account sa loob ng eGov app na pwede kayong makakuha ng UEC or UEC exemption, pati nga ng e-travel website. Pero mas pinipili ko pa rin or mas sanay akong kumuha ng UEC direct sa website ng PAPSBAM at kapag magre-register sa e-travel kapag magbabiyahe ako. Dahil minsan ay hindi ma-open ang eGov app. Kaya nga noon ay pinaplano na sana nilang aalisin na ang mga walk-in sa Department of Migrant Workers or DMW sa pagkuha ng UEC, pero hindi nila magawa-gawa dahil nga minsan ay aminado sila na hindi gumagana or may problema ang eGov app. So sa mga nagtatanong at mga nag-aalala na kung paano daw kung nakakuha na sila ng UEC or UEC exemption sa kanilang PAPSBAM account, okay daw or pwede pa daw ba ito? Dahil nga ayon sa announcement ay eGov app na ang gagamitin sa pagkuha ng UEC simula June 2025. Ang sagot guys ay yes, wala yang problema. Dahil sa PAPSBAM website naman talaga kinukuha ang UEC or UEC exemption. Ilalagay or nilagay lang nila ito sa loob ng eGov app para sa gumagamit ng app. Sa mga hindi naman marunong online ay pwede pa rin ko sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo para matulungan nila kayo makakuha ng UEC exemption. Verification purposes lang po because not everybody has a smartphone. How do we accommodate those who do not own smartphones? Lalo na po yung mga senior citizens po natin. Pati na rin po kapag dead po ang kanilang data or even when the app is down. Sa DMW naman, sanay kami mag-handhold with our public, with our clients. So, kung halimbawa hindi adept at a smartphone, unang-una, nabagi ko nga kanina, pwede pa rin yung internet-based systems that preceded the smartphone app, no? Which means, kung halimbawa, sa isang computer monitor at home or wherever else, pwedeng gamitin yun. Hindi naman kailangan smartphone app lamang. Pangalawa, nabanggit ni Yusek Dave, pwede yung mga kamag-anak. Pwede si ate o si kuya o si anak na adept at IT, no? Para tumulong doon. Pangatlo, hindi rin namin inaalis yung face-to-face transactions. Ang kaigihan ng digitalized transactions, it eases the traffic in our offices, in our overseas, regional, and central offices. So, kung na-ease na yan, marami ng, kasi karamihan naman talaga will go through the smartphone and internet-based systems. So, that means, pwede na si senior citizen OFW, mas komportable na ang aming facilities, yung face-to-face transactions or assistance that we could provide. So, nandun pa rin naman, may mga kiosks tayong nakahanda, may mga proper signages, sabihin halimbawa, assistance with respect to the OFW pass or securing exit clearances o anumang service ng DMW. Nandun yung mga tao natin, whether overseas or here, central office or regional office, para tumulong. So, eto ang tutorial or step-by-step guide sa pagre-register sa eGov app. At para makapag-register na kayo sa eGov app, ang una nyong gagawin ay mag-download muna kayo ng eGov app sa Play Store. At after nyo ma-download at mapasok ang app, ay lalabas ito. At dahil nga wala pa kayong account, dyan kayo sa baba sa Create Account. So, ilalagay nyo na dito ang inyong pangalan at suffix. Kung wala namang suffix, ay NA ang pipiliin nyo dyan. At dito naman sa middle name. Kung wala ring middle name, ay i-click nyo yung I don't have middle name. At ilalagay nyo ngayon ang inyong apelido at email address. After that, click Create Account. Then, magsisend sila sa inyo ng code sa email address na nilagay nyo. At after nyo malagay ang code, ay lalabas na ito. Ilalagay nyo ngayon ang inyong mobile number. Kung wala naman kayong Philippine number, ay pwede nyo gamitin ang number nyo sa ibang bansa. Ang gagawin nyo lang ay i-click nyo yung flag sa gilid at piliin nyo kung saang bansa kayo. At after nyo malagay ang mobile number nyo, i-click nyo yung next. Magsisend sila sa inyo ng one-time password or OTP. And after nyo malagay ang OTP, ay ito ang lalabas. Create your own MPIN. So, ilalagay nyo dyan guys ang personal MPIN nyo na dapat ilista nyo para hindi nyo makalimutan. And after that,
click next. At lalabas na ito, congratulations. At i-click nyo lang yan, continue, at ayan na guys, may account na kayo sa eGov app. At para makumpleto nyo na ang inyong registration ay dapat i-verify nyo ang account nyo dyan sa baba. Hindi na kasi ako pwede dyan guys dahil nakaregister na or may account na ako sa eGov PH na nakaregister na ang mukha ko. Ilalagay nyo lang ang mga personal information nyo kagaya kanina. At mamaya kapag kinlik nyo yung travel, ay hingin sa inyo na i-scan nyo ang passport nyo para ma-recognize kung isa kayong OFW. At kung gusto nyo naman makita ang OFW e-card nyo at ang national ID, ay i-click nyo ang nasa baba na mobile ID. Ngunit kung hindi pa kayo register sa PSA office sa Pilipinas, ay walang national ID ang lalabas dyan. Inuulit din natin guys na sa mga hirap makakuha ng UEC or UEC exemption online or sa PAPSBAM account na ilalagay ko sa description ng video na ito, ay pwede pa rin sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo or DMW na ngayon para matulungan nila kayo. Para mas mapadali ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate ng mga OFW, isasama na ito sa eGov PH app at sa system ng Bureau of Immigration bilang bahagi ng digitalization program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Kung dati personal ang pagkuha ng Overseas Employment Certificate, ngayon gagawin itong online. Ito ang sinabi ni Migrant Workers Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa panayam sa kanya sa programang Bagong Pilipinas Ngayon. Sinabi ni Yusek Tutay, isasama na ang OEC sa eGov PH app at integrated na rin ito sa Bureau of Immigration System. What's good is pagdating po sa airport, kung ito po ay naka-integrate na po sa e-travel system ng DICT, tuloy-tuloy na po. Not even the requirements of the Bureau of Immigration po ay kakailanganin pa. Kasi integrated na rin po ang e-travel at ang BI system. Mas madali na rin anya ang documentation ng mga OFW na aalis ng bansa. Madali na rin makausap o makontak ang mga OFW at mabilis din ang pag-repatriate ng mga OFW gamit ang eGov PH app. The moment na may nireport na problema po ang ating mga OFW, maaari pong ipaalam na po natin doon sa next of kin sa pamilya para hindi po nag-aalala ang kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, magiging madali rin ang pagbigay ng tulong sa mga OFW at mabilis ang pag-contact sa mga attaché ng mga migrant worker offices sa ibang bansa. Ibig lamang pong sabihin, mas mabilis po ang serbisyo ng ating pamahalaan, mas nararamdaman po ninyo ang pagkalinga ng ating pamahalaan at syempre po, mas mabilis po ang ating aksyon. Nagdagdag na rin anya ng mga call center representatives ang ahensya para matiyak na lahat ng OFW ay agarang matutugunan ang kanilang mga katanungan, humihingi ng tulong at iba pang mga hinanaing o pangangailangan ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa.